Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kawal, police, Coast Guard, firefighters, jail officers, at lahat ng uniformadong tagapagtanggol, at lahat ng naglilingkod sa bayan. Sa panahon ng Pasko, pinaalala sa atin ng salita ng Diyos ang isang katotohanan madalas nating nalilimutan sa gitna ng duty, utos at panganib. Hindi lang kayo tagapagpatupad ng tungkulin. Kayo ay mga anak ng Diyos. Sa mundo ng uniforme, sanay tayong sukatin ang sarili sa ranggo, resulta at tibay ng loob. Sanay tayong magpigil ng emosyon, magtago ng pagod, at magpatuloy kahit mabigat na ang loob. Ngunit sinasabi ng Diyos ngayon, bago ka maging sundalo, pulis, firefighter, jail officer, o responder, anak kita. Sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, chapter 2, verses 29 to chapter 3, verse 6, sinabi ni San Juan, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama sa atin. Ito ay paalala na ang inyong dignidad ay mas mataas kaysa anumang ranggo. Maraming nasisira ang serbisyo hindi dahil mahina ang katawan, kundi dahil napapagod ang loob at nawawala ang saysay. Kapag ang halaga ng sarili ay nakatali lamang sa performance, madaling masira ang isip kapag nagkamali at madaling bumigat ang konsensya kapag may hindi maiwasang sugat ang nakaraan. Ngunit sinasabi ng Diyos, hindi ka disposable, hindi ka numero, hindi ka gamit. Anak kita. Kapag dito nakaugat ang pagkatao, tumitibay ang isip, tumitibay ang loob, at hindi basta-basta guguho ang tao kahit paulit-ulit ang laban. Sinabi din ni San Juan sa unang pagbasa, ang may ganitong pag-asa ay nagsisikap maging dalisay. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang integridad ay ang sandata ng malinaw na konsensya. Hindi hinihingi ng Diyos ang perpekto. Ang hinihingi niya ay direksyon. Sa serbisyo, may tukso ng shortcut, may galit na madaling sumabog, may kompromisong parang kailangan lang. Ngunit bawat maliit na pagtalikod sa tama ay unti-unting sumisira sa loob. Ang integridad ay hindi nagpapahina ng sundalo. Ito ang nagpapalakas. Kapag malinaw ang konsensya, mas tahimik ang isip, mas matatag ang desisyon, mas buo ang pagkatao. Ito ang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng armas o ranggo. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verses 29 to 34, sinabi ni San Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos. Ito'y nagpapaalala sa atin na may Diyos na nagbubuhat ng hindi mo na kaya. Maraming uniformadong lingkod ang tahimik na nagdurusa, mga desisyong hindi na mabura sa alaala, mga eksinang paulit-ulit bumabalik sa isip, mga pagkakamaling walang pagkakataon ipaliwanag. At dito pumapasok ang mensahe ng Pasko. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat mag-isa. Si Jesus, ang kordero ng Diyos, ay hindi lamang nagliligtas sa kasalanan. Binubuhat niya ang bigat ng mga naglilingkod para sa iba. Ito ang espiritual na katatagan, hindi pagtanggi sa sugat, kundi pagtitiwalang may Diyos na kasama sa gitna ng sugat. Sinabi din ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo, nakita ko at pinatutuhanan. Ito ang tahimik na kabayanihan, malinaw na patutuo. Hindi hinanap ni Juan Bautista ang spotlight. Hindi rin hinahanap ng maraming uniformadong lingkod ang papuri.
Ginagawa lang ang tama dahil tama ito. Sa bawat tahimik na pagbabantay, sa bawat desisyong patas kahit mahirap, sa bawat buhay na iniligtas nang walang nakakakita, kayo ang nagiging patotoo ng kabutihan sa gitna ng dilim. Kaya para sa lahat na naglilingkod sa bayan, ang inyong lakas ay hindi lang pisikal. Ito ay moral at spiritual. Ang inyong halaga ay hindi nasusukat lang sa misyon. Ito ay nakaugat sa pagiging anak ng Diyos. Ang inyong mga pasanin ay hindi lingid sa Diyos. Yan ang mensahe ng Pasko na patuloy hanggang ngayon. Anak ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa. At may Kristong nagbubuhat sa iyo habang binubuhat mo ang bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, Kordero ng Diyos, palakasin mo ang aming loob kapag pagod na ang katawan. Liwanagin mo ang aming konsensya sa gitna ng mahihirap na desisyon at manatili kang kasama namin habang kami naglilingkod, nagbabantay at nagsasakripisyo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.